sa lahat. Nabulabog ng putok ng baril ang grupo ng mga nag-iinuman na ito sa Liloan, Cebu. Halos madapa ang ilan para makalayo lang mula sa namamaril. Kanya-kanyang alalay naman ang mga kaibigan sa mga tinamaan ng bala. 3 ang sugatan. Ang mitya ng pamamaril na yan, abangan maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-9 na araw ng Mayo taong 2024. Kasamang buong pwersa ng News 5. Narito na mga po Frontline na balita. Ekonomiya ng Pilipinas lumago sa 5.7% sa unang 3 buwan ng 2024. Pero mas mababa kumpara sa parehong panahon nung nakaraang taon. Ang dahilan, init! Paggawa ng DOJ ng legal briefer para kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa investigasyon ng International Criminal Court, kinwestiyon ni dating presidential spokesman Salvador Panelo. Malacanang dumipensa! Philippine National Police may magandang lead na raw sa kinaroroonan ng puganting pastor na si Apollo Kibuloy. AFP Chief Romeo Browner, binaliwala ang pahayag ng China na meron umanong audio recording ng kasunduan ng isang AFP official at Chinese diplomat ukol sa West Philippine Sea. Mga audio recording at transcript, madali naman daw pikein at manipulahin. Sa pool sa video, van biglang sinalpok ng kotse sa isang gasolinahan sa Nueva Vizcaya. Sa Frontline News Abroad, mga aso at kabayo stranded sa matinding baha sa Brazil. Sa Frontline Showbiz, Film Grammy winner Olivia Rodrigo pupunta sa Pilipinas para sa kanyang God's World Tour. At fur baby sa Quezon City, certified bloom ang kanyang viral video habang nanonood ng performance ng Bini, si Lipin. Nagkasagutan sa EDSA busway ang isang motorista at ang sumita sa kanyang enforcers. Iginigiit ng mga enforcer na dumaan sa busway ang motorcycle rider habang todo tanggi ang kabilang panig. Nauwi pa ang pagtatalo sa hanapan ng body camera. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Asaan nga yung video katunayan na nasa gitna sa bus lane kami? Labas niyo muna yung video sa akin. Nagkatensyon sa operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT sa EDSA Ortigas kaninang umaga. Todo tanggi pa ang nahuling lalaki at babaeng sakay ng motorsiklo. Bagay na iginigiit ng SAICT. Nagkasagutan tuloy dahil tumanggi ang driver na ibigay ang kanyang lisensya. Lagyan rin ng body cam para nakikita rin kung tama ba yung paghuhuli nila, pag-i-stop nila, pagtitikit nila. Kasi yung mga taong hindi naman dumadaan dito, pa-i-stopin nila kasi titikitan nila. Sa huli, natikitan pa sila. Iimbestigahan na raw ng Transport Department ang nangyaring tensyon at handa naman daw silang patulayan kung may violation ba o wala ang nahuling rider. I-corroborate yan ng kasamahan nila na nakita nga siyang tumaan. So, meron din naman yung mga saik na pangsagot kung kunyari may mga allegation na mali ang pagkakahuli sa kanila. Plano rin daw nilang lagyan ng body camera ang mga SAICT enforcer para may karagdagang pruweba laban sa mga mahuhuli. Sa kabuuan, hindi bababa sa 100 rider ang sinita at tinikitan dahil sa parehong violation. Ang isa nga sa kanila, aminadong dumaan sa busway dahil sa pagmamadali. Ang ginawa ko po kasi, kung kunyari ito yung bus lane, dito yung mga sakyan, umovertake lang ako pa ganun. Nasakit ng tiyan ko, ayaw ko man sabihin, pero bago ang operasyon sa Ortigas, nauna na ring nagbantay sa busway sa EDSA Santolan ang SAICT, kung saan ilang motorista rin ang sinita. Kabilang dyan ang isang ambulansyang walang sakay na pasyente na galing Quezon City. Pauwi na raw sana silang Bacoor nang mahuli ng mga taga-SAICT. Hindi ko pa kasi
Ilang buwan pa lang kasi ako dyan, sir. Ngayon lang po ako napadaan. Sa kabuuan, nasa 37 motorista ang tinikita ng SAICT sa mahigit 2 oras na operasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Pinagbabaklas ng MMDA ang mga vulcanizing shop na pumwesto sa tabing kalsada sa Makati. Sa Pasay naman, natikitan ang mga empleyado ng car shop na nagpark sa sidewalk. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Mistulang parking lot ng mga motorsiklo ang tapat ng car shop na ito sa kanto ng EDSA Southbound at Rojas Boulevard sa Pasay kaninang umaga. Agad nagpulasa ng mga rider nang matunugan ng tropa ng MMDA Strike Force na nagsasagawa ng clearing operation. Karamihan sa umano'y kamote riders mga empleyado ng car shop. Isa sa mga natiketan ang mismong gwardya ng establishmento. Pero alam niyo po na illegal mag-park ka? Opo, kasi sidewalk naman po yun. Paliwanag ng ilang empleyado, nilaan sa kanilang bahagi ng sidewalk para paradahan. May binigay naman na isang lane dito sa amin. May meeting talaga kami kaya madami. Natataon naman pagka isang linya lang naman kami dito. Tsaka hanggat maaari, maayos naman yung parking namin para hindi maabala yung mga dumadaan. Pero di umubra ang paliwanag na yan sa MMDA at pinagmulta sila ng 2,000 pesos para sa unattended illegally parked vehicle. Well, makikita naman natin there is already an indicated yellow line, no? So, yung parking po nila, they should not go beyond the indicated yellow line. Sunod na sinuyod ng MMDA ang Zubel Rojas Street sa Makati. Sinita ang mga vulcanizing shop na ito na halos sinakop ang gilid ng kalsada. Agad pinatanggal ng MMDA ang mga gulong na idinisplay sa kalsada ng vulcanizing shop na ito. Mga tatanggalin yung mga gulong. Kailangan pagbalik namin dito, wala na to, kukumpisin na namin sa sunod. Para lang po makakita ng bibilin po. Pero hindi na po namin ilalabas. Itong truck na to, tingnan nyo nga. Hindi malayo sa mga vulcanizing shop, nahuli rin ang nakahambalang na truck ng isang junk shop. Agad tiniketa ng driver ng truck. Pinagsabihan rin ng MMDA ang may-ari ng junk shop. Pakialis po yan dyan. Dahil nakakos kayo ng traffic, you're obstructing the road. Bawal kayo dyan, ha? Binaklas din ng MMDA ang trapal na ikinabit ng junk shop. 1/4 of the road, kinuha na rin nila. Dahil aside from obstructing the sidewalk, nakaharang pa po yung truck nila, which is another cause of obstruction. Paalala ng MMDA sa mga may-ari ng establishmento. Lagi naman natin sinasabi, no, ang paghahanap buhay, hindi naman po masama yan. But then again, we have to put it in proper place, sa tamang paraan at sa legal na lugar po. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Patay ang 16 anyos na babae matapos mabaril sa gitna ng inuman sa Cebu. Sugatan din ang dalawa niyang kainuman ng mga menor de edad din. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Pasado alas 2 kaninang madaling araw, nakunan sa CCTV ang inuman ng grupo ng mga kabataang ito sa labas ng convenience store sa barangay Yati, Liloan sa Cebu. Nang biglang tatlong putok ng baril ang narinig. Sa takot, nagsipulasan ng mga kabataang nag-iinuman. Maya-maya, isang lalaking walang suot na t-shirt ang paika-ikang lumabas sa convenience store. May tama na pala siya ng baril. Isa pang lalaki ang kitang inaalalayan ng kanyang mga kasamahan matapos tamaan din ng mga bala. Sa cellphone video ng isang residente, kitang pinagtutulungan ding buhatin ang isang babae na may 2 tama ng baril sa dibdib. Isinakay siya sa motorsiklo at isinugod sa ospital. Pero kaninang alas 7 ng umaga, binawian ng buhay ang babae na 16 anyos pa lang. Stable naman ang lagay ng 2 lalaking biktima na edad 17 anyos at 18. Nagkalat naman sa kalsada ang mga basyo ng bala. Sa ngayon, may mga person of interest na mga pulis sa mga posibleng salarin ng mga kabataan lang din daw. Mga suspect, sakay ng around mga 5 motor. Ang estimate namin dito is around mga 5 to 7 or 8 na mga suspects. Sa appearance nila, parang mga ganun na sir, siguro mga around 21 below siguro. Kasi parang mga maliliit na payato na bata. Naka-helmet tapos yung iba may pasok sa mukha.
Ayon sa mga pulis, 3 ang tinitingnan nilang motibo sa pamamaril. Possible yung personal grudge. Possible din baka love triangle kasi may babae na involved, and then gang war. Tinitingnan na rin nila ang iba pang CCTV footage mula sa kalapit ng mga establishmento para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Sinisilip na rin kung may pananagutan ang may-ari ng convenience store na pinayagang makabili ng alak at mag-inuman ang mga kabataan. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Pinagsisira at sinunog sa Kalinga ang higit kalahating bilyong pisong halaga ng mga tanim na marijuana. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sakay ng Black Hawk helicopter ng Philippine Air Force, nagtungo sa Mount Chumanchil sa Tinglayan, Kalinga ang mga operatiba ng Tactical Operations Group 2. Ang misyon nila, bunutin at sirain ang mga tanim na marijuana sa bundok. April 29, nang ikasa ng pinagsanib na puwersa ng PNP Drug Enforcement Group, Philippine Army, Philippine Coast Guard at Philippine Drug Enforcement Agency ang anti-drug operation na tinawag na Oplan Highlander. Sa dami ng mga tanim na marijuana at hirap na makarating sa lugar, inabot hanggang nitong Martes ang operasyon. Higit 3 milyong kilo ng fully grown marijuana plants ang nabunot sa halos 20 ektaryang lupain. Higit 1,500 kilo ng pinatuyong marijuana ang nakuha. Sa kabuuan, halos 900 milyong pisong halaga ng mga nakumpiskang tanim na marijuana. Lahat yan, sinunog at sinira ng mga operatiba sa isinagawang ceremonial burning nitong May 7. Ikinababahala ngayon ng mga otoridad ang patuloy na pagsasagawa ng mga kaingin para lang mapalawak ang marijuana plantation sa lugar. Bukod kasi sa apektado ng turismo sa probinsya, nasisira pa ang mga bundok. Every plantation, merong may mga kaingin sa tabi ng every plantation. So it only means to say, doon sila nagpo-proseso ng kailang mga pagdadry o paggagawa ng mga maaaring oil o ng ating mga tubular o ating mga bricks marijuana. At makita rin talaga natin dito, very obvious yung kanilang careless at rampant burning ng ating mga kabundukan. Pinaghahanap na mga nagtanim ng marijuana sa bundok. Posible silang maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Very seldom na nakakahuli po tayo ng mga tao dyan kasi it will take days for the operating unit na maakyat po yung mga matataas na bundok po na yan. So pag nakarating po sila dyan ay wala na pong mga tao dyan. Tiwala naman ng PNP na malaki ang epekto nito sa supply ng marijuana sa bansa na pumapangalawa sa listahan ng illegal na droga. It will affect the market na binabagsakan nga po nitong mga marijuana products po na ito. Ayon sa PNP, kabilang ang Kalinga sa mga malalaking distribution areas ng marijuana na binabantayan sa Northern Luzon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Naharang ang mahigit 56 million pesos na halaga ng shabu na tinangkang ipuslit sa Manila International Container Port. Itinago ang mga droga sa loob ng mga electric fan at water heater. Yan ang dineklarang laman ng kargamentong galing ng Thailand. Pero nabistong may shabu nang sumalang ito sa x-ray machine at nang inspeksyonin ng K9 unit. Inihanda na ang isasampang reklamo laban sa mga nasa likod ng mga kontrabando. Sumalpok biglang isang kotse sa van na nasa gasolinahan sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Sa Baguio naman nasa pulsa video ang pagtakas ng isang food delivery rider matapos mabangga ang isang babaeng tumatawid. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Sa kuha ng CCTV sa Barangay Lower General Luna, Baguio City, kahapon, makikitang bumaba ang babaeng ito sa jeep at patawid sana nang bigla siyang nabangga ng isang food delivery rider. Sa lakas ito, muntik mapaupo ang babae. Tumila po naman sa kalsada ang hawak niyang cellphone habang pinupulot ng biktima ang nahulog na gamit. Kinakausapan nito ang delivery rider. Pero maya-maya lang, biglang sumibat ang rider. Hindi raw nagreklamo ang biktima, pero naaktuhan ng isang pulis ang aksidente. Kaya niradyo niya ito sa kalapit na checkpoint. Naharang naman ang rider, pero itinanggi niya sa mga naka-duty sa checkpoint na siya ang nakadisgrasya sa tumatawid na babae. Kaya agad din siyang pinakawalan. Pero kalaunan, nakumpirma ng Baguio City Police na nagsinungaling ang rider, lalo't na-verify ang kuha sa CCTV. Inaalam na ang pagkakakilanlan ng rider. Sa Bayumbong, Nueva Vizcaya naman, nasapul din sa CCTV ang pagsalpok ng isang kotse sa isang van sa gasolinahan. Sa lakas ng impact, napaupo ang driver ng van na nagpapagasolina. Agad naman lumabas sa van ang mga sakay nito, kabilang ang babaeng may bitbit na sanggol. Ayon sa mga otoridad, iniwasan ng kotse ang isang truck
kaya dumire-diretso sa van. Lasing din daw ang driver ng kotse na si Michael Mercado. 4 ang nasaktan sa aksidente, kabilang ang parehong driver at 2 pasahero ng van. Agad namang itinakbo sa ospital ang mga biktima. Nasampahan na rin ang kasong reckless imprudence with multiple physical injuries and damage to property si Mercado. Patay naman ng isang lalaki sa bayan ng Aritaw nang masalpok ng isang truck. Ayon sa mga otoridad, tumawid sa kalsada ang biktima nang mahagip ng sasakyan. Sinubukan pa siyang iwasan ng driver, kaya bumaligtad ang truck. Agad dinala sa ospital ang biktima, pero agad ding binawian ng buhay. Hawak na ng Aritaw Police ang truck driver. Inihahanda na rin ang kasong reckless imprudence resulting to homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. In aid of legislation at hindi political persecution, yan ang iginiit ni Senator Bato de la Rosa sa isyong ginagamit niya ang PIDEA leaks hearing sa Senado para sa destabilization plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya raw gawaing pabagsakin ang gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Tinabla ni Senator Ronald De La Rosa ang isyong ginagamit niya ang pagdinig ng kanyang komite kaugnay sa nag-leak daw na dokumento ng PIDEA para mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos. Sa dokumento ng PIDEA, isinasangkot ang pangalang ng Pangulo at ilang personalidad sa naunsyaming drug operation daw noong 2012. Paglilinaw ni De La Rosa, hindi bahagi ng anumang destabilization plot ang pagdinig. Pinalutang ni dating Senator Antonio Trillanes na ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nasa likod ng planong pagpapatalsik kay PBBM. Si De La Rosa at Duterte ay magkaalyado. Si Bato rin ang nagsilbing Davao City Police Chief noong mayor pa ng lungsod si Digong. Kung gawain niya yan, yung pag-destabilize ng gobyerno, hindi ko po gawain yan. Hindi po ito investigation in aid of persecution. I am not persecuting the President. I am not condemning the President. Pero ano nga bang batas ang layong mabuo ni De La Rosa mula sa PIDEA leaks hearing? Nakatutok po ako para ma-establish itong PIDEA leaks at paano tayo makagawa ng polisiya para maiwasan na ito in the future. O kung wala silang pakialam sa national security, sa national interest, na ma-jeopardize dito sa mga leakage ng mga confidential documents, then wala mga problema dyan. Wala rin daw siyang kinalaman sa destabilization plot. I want to maintain the status quo. I want to maintain the existing situation. Gusto ko i-enhance, i-enforce ang gobyerno. Hindi po ako destabilizer. E paano naman nakakasiguro ang dating PNP chief na totoo ang dokumento na ipinresenta sa pagdinig? Number 1, yung gumawa mismo ng dokumento at pumirma ng dokumento na si Morales, inaamin niya na siya gumawa niyan. Number 2, yung PIDEA, inaamin nila na yung mga sasakyan na nakalista doon na gagamitin sa kanilang surveillance ay inaamin lang na kanilang organic vehicle. Pangatlo, kaya mo nasabi na hindi talaga itong AI generated as claimed by PIDEA, hindi itong computer generated. Dahil nakita ko yung soft copy ng dokumento, nakita-kita doon yung butas, yung puncture hole. Ibig sabihin, ito ay isang old document. Una nang pinuna ni Senate President Mig Zubiri na nakabase sa sabi-sabi ang PIDEA leaks. Kaya nagpaalala siya sa mga kapwa senador na huwag gawing political circus ang mga hearing sa Senado. Si Senator Sonny Angara naman, nire-respeto ang mandato ng mga komite sa pag-iimbestiga. Sana raw hindi totoo ang destabilization plot laban sa Pangulo. Kasi parang it's time for all Filipinos who love the country to rally behind the President kasi diba? May kalaban na tayo sa labas. Desidido pa rin si Senator De La Rosa na ipagpatuloy ang pagdinig. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Hindi raw kikilalanin ng AFP ang pinangahawakan daw na audio recording ng China tungkol sa sinasabing bagong kasunduan nito sa Pilipinas kaugnay ng issue sa Ayungin Shoal. Sa panahon daw ngayon, napakadali na mameke ng boses. Nagbabalik si Camille Samonte. Purong paninira at pwedeng pineke, ganyan ilarawan ng Armed Forces of the Philippines ang sinasabing audio recording na hawak daw ng China na magpapatunay sa sinasabi nilang New Model Agreement na pinasok di umano ng Pilipinas para pahupain ang tensyon sa Ayungin Shoal.
Una nang lumabas sa report ng Bloomberg noong Martes ang umano'y plano ng China na ilabas ang audio recording. Laman daw nito ang usapan nila ng isang opisyal ng AFP. Sa ngayon ay wala pang hawak na kopya ng mismong transcript at audio recording ang News 5. Pero sa isang pahayag, sinabi ng AFP na paninira lang ng Communist Party ng China ang pagdawit kay Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos sa sinasabing audio recording. Madali lang daw kasing pekein ang anumang transcript at audio recording lalo't madali na lang manggaya ng boses ngayon gamit ang deepfake. Tingin ng AFP, distraction lang ito ng China para alisin ang atensyon ng publiko sa iligal na mga aktibidad ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Sa ngayon, naka-personal leave pa sa trabaho si Carlos pero nilinaw na kahapon ng AFP na hindi ito konektado sa issue ng New Model Agreement. Ang China naman, hindi natitinag sa posisyon nito. Matibay raw ang hawak nilang ebidensya at hindi ito pwedeng itanggi ng Pilipinas. Lalo lang daw natin sinisira ang sarili nating kredibilidad at nalalagay pa sa alanganin ang sitwasyon sa South China Sea. Paalala naman ng Department of Foreign Affairs, huwag basta-basta maniwala sa baluktot na naratibo ng China. Taktika lang daw ang sinasabing audio recording para pag-awayin at lituhin ang publiko, pati ang mga ahensya ng gobyerno. Binalaan din ng DFA ang mga diplomat o kinatawan ng mga embahada sa bansa na sumunod sa Vienna Convention at irespeto ang umiiral na batas sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Dinipensa ng Palasyo ang desisyon ng Justice Department na maganda ng legal briefer para kay Pangulong Marcos, kaugnayan ng investigasyon ng International Criminal Court sa madugong drug war ng Administrasyong Duterte. Paglilinaw ng Palasyo, hindi pa rin nagbabago ang posisyon ni Marcos sa ICC pero tungkulin daw ng DOJ na sabihan ng Pangulo ng kanyang legal options. Una nang bumuelta sa DOJ ang dating spokesman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Salvador Panelo. Ayon kay Panelo, ignorante o nagpapanggap na ignorante ang DOJ dahil paulit-ulit na raw sinabi ni Marcos na hindi makikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC. Ang dating PNP chief na si Senator Bato de la Rosa, tiwalang hindi tutulong ang gobyerno sa investigasyon. Wala kaming magagawa dyan kung magbago ang posisyon ng Pangulo as far as that issue is concerned. Ilang beses na yan, sinabi niya, hindi niya papayagan ng ICC na magpapasok dito at hindi siya papayag na ang gobyerno ng Pilipinas ay mag-cooperate sa ICC. Papalik-balik niya sinabi yan. Pero kung magbago yung isipan niya, wala magawa namin. Kinwestiyon din ng ilang senador ang anunsyo ng DOJ para kina Senator Chis Escudero at Sani Angara. May kaugnayan lang ito sa away ng mga Marcos at Duterte. May magandang lead daw ang PNP sa kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi na idinitalya ng PNP kung nasaan si Kibuloy, pero tuloy-tuloy pa rin daw ang manhunt operation ng mga pulis laban sa pastor. Nauna nang nanawagan si PNP Chief Romel Marbil kay Kibuloy na huwag nang magmatigas at sumuko na lang. May warrant of arrest ang pastor dahil sa mga kasong sexual abuse, child abuse at human trafficking. Noong May 2, isinuko ng kanyang kampo ang 5 sa 19 na armas ni Kibuloy sa Police Regional Office 11 sa Davao City. There are good leads that are being pursued but by our tracker teams and hopefully ay ma-locate na rin po natin at ma-serve na po itong mga warrants of arrest in-issue po ng ating korte. Susunod, ilang bahagi ng Metro Manila inulan ngayong araw, binahari ng ilang kalsada. Restaurant sa Quezon City inakusahan ng diskriminasyon at racism sa isang customer. At mga aso at kabayo stranded sa matinding baha sa Brazil. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Muling nabuhay ang panawagang buwagina ang NTF-ELCAC matapos ang landmark ruling ng Supreme Court tungkol sa red tagging.
Itinutulak din ng ilang mambabatas na gawin ng criminal offense ang pangre-red tag. Nasa frontline na balitang yan, si Marian Enriquez. Sa desisyon ng Supreme Court, idineklara nitong banta sa buhay, kalayaan at seguridad ng isang tao ang red tagging. Ito ay ang malisyosong pag-uugnay sa isang tao o grupo bilang kaanib o taga-suporta ng mga komunista o ng mga makakaliwang grupo. Sinabi ng SC na madalas mauwi ang red tagging sa iba't ibang uri ng pangaharas at pananakot at minsan pagkamatay ng tao. Dahil dyan, sinabi ng Korte Suprema na kailangang mag-issue ng writ of amparo o ibinibigay na remedyo ng Korte sa sino mang nalalabag ang karapatan sa buhay, kalayaan at seguridad dahil sa unlawful act ng gobyerno o pribadong individual. Nag-ugat yan sa reklamo ng aktivista at Vice President ng Bayan Muna Party List na si Sigfred De Duro. Naghain noon ng petisyon for writ of amparo si De Duro sa Iloilo Regional Trial Court matapos akusahang opisyal daw ng CPP-NPA. Ibinasura ito ng Korte ng Iloilo kaya inakyat ang petisyon sa Korte Suprema. Ikinatuwa naman ni De Duro ang naging desisyon ng SC. Malinaw daw na pinasisinungalingan nito ang pahayag ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na ang kanilang ginagawang pang-red tag ay truth tagging. Sa kabila niyan, may takot pa rin daw si De Duro sa kanyang buhay at seguridad. Para naman sa Makabayan Block, dapat may konkretong hakbang ang gobyerno para matigil ang red tagging. Panawagan nila, buwagin na ang NTF-ELCAC. At the very least, tanggalan ng budget. At the most, talagang i-abolish na, no? Wala itong naidudulot na maganda sa ating bansa. Buwagin ito, ilaan ng pondo sa batayang serbisyo. Ayon pa sa mga mambabatas, dapat papanagutin ang mga nangre-red tag. Para kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, kailangan ng ituring na criminal offense ang red tagging. Inihain na ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang panukalang batas para rito noon pang July 2022. Dapat lamang talaga na para magkaroon ng mga mekanismo para mapanagot ang mga red tagger at makita nila na hindi sila untouchable. Dapat lamang na maging batas na ang House Bill 1152. May ilang mambabatas namang hindi pabor sa pagbuwag sa NTF-ELCAC tulad ni House Deputy Majority Leader Ino D. Malaking tulong daw ang naturang task force sa kanilang lugar sa Isabela. Marami po kaming armed conflict dati. Definitely, nabawasan na po ito, kumonti na, but it still exists in certain parts of the country. So yun po yung completing gusto natin mawala. Pero because of some of the programs of the NTF-ELCAC, marami po talagang natulungan at nabawasan yung insurgency problems natin. Sa huli, nasa ehekutibo raw ang desisyon kung ano ang gagawin sa NTF-ELCAC. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Gustong ipagpaliban ng isang mambabatas ang barangay at SK elections na nakatakdang idao sa susunod na taon. Ayon kay Camarines Sur Congressman El Rey Villaferte, dapat sa 2026 na lang idao sa ngalalan sa barangay imbis na December 2025 dahil kahahalal pa lang naman ng mga nakaupong opisyal noong 2023. Kung matuloy daw kasi ang halalan sa susunod na taon, magiging 2 taon lang ang termino ng mga opisyal imbis na 3 taon dapat. Bagay na malinaw na paglabag daw sa 1987 Constitution at Local Government Code. Kaya suportado rin ng ibang mambabatas ang proposal ni Villaferte. Very political po ang nangyayaring eleksyon pagdating sa barangay. In order to save government funds also, napakaraming ginagastos po ng barangay every time nagkakaroon po ng panibagong set of elected officials. We need to give them ample time to be able to do their mandate. 3 years dapat ang isang termino ng isang official. Binawasan mo. Alam mong 3 taon ang termino. To be fair to them, ang hirap din naman natuparin ang lahat sa 2 taon. Posibleng bumagsak ang debris o nakalas na bahagi ng isang Chinese rocket sa West Philippine Sea. Sa abiso ng Philippine Space Agency o PhilSA, tinatayang mahuhulog ito malapit sa Rosul Reef at Patag Island. Hindi naman daw ito tatama sa lupa pero pinag-iingat ang mga nasa laot na sakop ng drop zone.
Kaninang umaga pinakawala ng rocket mula sa Sichuan, China. May dalayang satellite na papunta sa buwan. Ang mga debris ay kusang kakalas at mahuhulog kapag nakapasok na ito sa kalawakan. Paalala naman ng PhilSA, i-report agad kung may makikitang debris. Babala rin nila, huwag itong hawakan o lapitan dahil posibleng may nakalalasong kemikal ang rocket debris. Posibleng bumagal ang trapiko sa ilang kalsada sa Metro Manila simula bukas ng gabi dahil sa paglilipat ng tunnel boring machine na gagamitin sa Metro Manila Subway Project. Ayon sa Department of Transportation, ililipat ang dambuhalang makina mula sa Manila Harbor Center papunta ng Camp Aguinaldo Station. Idadaan yan sa Port R10, C3 Road, 5th Avenue, G. Araneta Avenue, E. Rodriguez, Senior Avenue, Gilmore Avenue at Bonnie Serrano Avenue. Magsisimula ito alas 10 ng gabi bukas hanggang alas 4 ng madaling araw ng Sabado. Ipagpapatuloy ito sa Sabado ng gabi hanggang Linggo ng umaga. Inaabisuhan ang mga motorista na humanap ng alternatibong ruta. Gagamitin ang makina sa construction ng mga tunnel na magkokonekta sa Camp Aguinaldo at Ortigas Station ng Subway Project. Para sa mga motoristang bumabiyahe sa NLEX, isasarang 2 lanes simula sa Biyernes ng gabi. Apektado niyan ang lane 1 at 2 ng northbound at southbound ng expressway, partikular na ang bahagi malapit sa Eternal Gardens Memorial Park o bago Magbalintawak Toll Plaza. Itinaon ang lane closure tuwing gabi hanggang madaling araw para hindi magdulot ng matinding traffic. Ipapatupad yan hanggang May 16. Base sa abiso ng NLEX, bibigyan daan niya ng konstruksyon ng Northern Access Link Expressway Project na magdurugtong sa Metro Manila sa Central Luzon. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Huwebes. Head-to-head ang naging labanan sa katatapos lang na Baeksang Arts Awards sa South Korea. Kabilang po sa mga nabigyan ng pagkilala ang superstar na si Kim So-yeon na muling magbabalik sa Pilipinas. Narito po ang aking report. Who are you? Nakuha ng action fantasy drama na Moving ang grand prize sa television category sa 60th Baeksang Arts Awards, ang pinakamataas na award-giving body sa entertainment sa Korea. 연인 남궁민님 축하드립니다. Si Nam Gungmin naman ng seryeng My Dearest ang nagwaging Best Actor for TV. 밤에 피는 꽃 이한희님 축하드립니다. Nakuha naman ni Honey Lee ang Best Actress for TV Award. Para naman sa kanyang performance sa seryeng Night Flower. 아지가 무슨 왕이야 왕. 전 누가 이놈 자식아. 이대로 두면 안 된다. Binigay naman sa pelikulang 12-12 The Day ang grand prize sa film category at Best Film Award. 황정민 선배님 축하드립니다. Ang bida naman niya na si Wang Junmin ang nagwaging Best Actor. 네, 파묘의 이도현님 수상하셨습니다. 축하드립니다. Ang opa namang si Lee Do-yoon ang nagwaging Best New Actor. Para naman yan sa kanyang pagganap sa Exuma. Sa parehong pelikula, nagwagiring Best Actress si Kim Go-eun. 김수현님 축하드립니다. Si Queen of Tears lead star Kim So-yeon naman ang ginawaran ng Prism Popularity Award. Speaking of Kim So-yeon, bibisita siya sa Pilipinas sa June 29 para yan sa kanyang Eyes on You tour. Sa May 18, ang bentahan ng ticket para sa show ni So-yeon na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum. January last year lang nang huling beses na bumisita sa Pilipinas ang Korean superstar para sa isang fan meet. Eto pa nga, for the first time, magko-concert po sa bansa ang Phil-Am Grammy Award-winning singer na si Olivia Rodrigo. Para po yan sa kanyang sisimulang God's World Tour. Sa September 16, magki-kick off ang concert series ni Olivia na sisimulan sa Bangkok. Wala pa namang eksaktong petsa para sa pagpunta niya sa bansa pero kapansin-pansin ang kanyang pa-sticker na may nakalagay na Stay Tuned Manila. Last December nang nauna na siyang nagpahaging na excited na siyang makabisita sa Pilipinas. Ito pang matindi, punong-puno na naman ng feels ang ilalabas na bagong kanta ng hit OPM band na Ben and Ben.
Why do comments come my way if they were only meant to pass? Why did your love fill my days if it was never meant to last? Tapos yung part na parang natatanggap ko na ganyan. Comments ang title niyan. Tungkol ang kantang yan ng pagpapaubaya sa mga bagay na sinadyang hindi magtagal sa ating buhay. Gaya ng mga kantang Tatak Ben and Ben, layo ng bago nilang awitin na magpakalat ng inspirasyon at maging liwanag. Co-produced yan ng Indonesian music producer na si Petra Sihombing. Kaya siguradong fresh to the ears ang dating ng comments na ilalabas na mamayang hating gabi. Bukod naman dito, hinahanda na rin nila ang kanilang malapit ng buksang Liwanag House sa Pasig. Para sa Liwanag, which is yung fan community namin, para makapag-hangout, makatambay, chill, kwentuhan, palamig. Pero someday, gusto rin namin na yung, eto mismong area na to, kung nasan tayo, makapag-workshops. Susunod, mga empleyado ng Cebu City Hall na nagreklamo laban kay Mayor Michael Rama natuwa matapos masuspindi ang alkalde. Ilang bahagi ng Metro Manila inulan ngayong araw. Binaharin ang ilang kalsada. At customer ng isang restaurant sa Quezon City nakaranas umano ng diskriminasyon at racism mula sa staff ng kainan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Nagwagi ang ilang empleyado ng Cebu City Hall na nagreklamo laban kay Cebu City Mayor Michael Rama matapos suspindihin ng ombudsman ang alkalde. Sa kabila niyan, may ilan pa rin patuloy na sumusuporta kay Mayor Rama. At live mula sa Cebu City, nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. John, kumusta ang sitwasyon dyan? Jiggy, kararating lang kanina ni Mayor Michael Rama dito sa Cebu City Hall matapos siyang suspindihin ng ombudsman. Nanindigan ng alkalde na wala pa siyang natatanggap na suspension order. Dismayado ang ilang empleyado ng City Assessor's Office sa Cebu City Hall matapos suspindihin ng 6 na buwan si Mayor Michael Rama at 7 iba pang opisyal. Nagsuot pa sila ng itim bilang pagpapakita ng suporta kay Rama. Masakit kasi matulungin ang tao na yan. Yung mayor natin matulungin. Para siyang tatay namin. Bait naman si Mayor. Bait naman sa amin dito. Naputin kami na gano'n nangyari sa Mayor namin. Sa utos ng ombudsman, pinatawa ng suspensyon si Rama dahil sa mga reklamong grave misconduct and becoming of a public officer, grave abuse of authority at iba pa. Nag-ugat yan sa reklamo ng ilang opisyal ng City Hall na bigla umanong nilipat sa ibang opisina ng walang paliwanag. Ilang beses silang nakiusap ang mga inilipat na opisyal pero hindi raw sila pinansin. Hindi rin daw sila pinasahod ng 10 buwan. Agad namang bumuo ng ordinansa ang City Council para mapasahod ang mga empleyado. Pero 4 na buwang sahod lang daw ang natanggap nila. Mahirap eh. Walang sweldo for how many months? If they're going to reassign employees, no, kailangan may valid reason yun sila. Diretso lang yan reassign, walang rason, walang plan. So, yun. So, sana nakinig sila sa mga empleyado. Kung may ibang nalungkot sa desisyon ng ombudsman, natuwa naman ang mga empleyado ng City Hall na nagreklamo laban kina Rama. Nakakasurpresa pero same time nakakakaba kasi hindi namin alam kung anong mangyari mamaya o bukas kasi malaking tao to sila, si Mayor, ang City Admin. So kami mga ordinaryong empleyado lang po. So may takot din. Pero masaya kami kasi may justice. Happy lang talaga. Then, kasi ang hirap na dinanas namin 10 months, especially nung nandun pa kami sa opisina na yung mga tao parang kinukundi na ka. Ayon naman kay Mayor Rama, wala siyang ideya tungkol sa kinakaharap na reklamo. Maski raw suspension order, wala pa siyang natatanggap. I do not know what it's all about. I do not know. They're talking about salary. I mean, what salary? How can I have a legal remedy? I don't even have a copy of the complaint.
No, I don't even know about it. Kapag inihain na ang suspension order laban kay Rama, papalitan siya ni Vice Mayor Raymond Alvin Garcia. Ikinagulat naman ito ng vice-alkalde, pero handa raw siyang umupo bilang acting mayor ng Cebu City. Of course, we were shocked and surprised. It is a very big responsibility considering that you are going to govern or take care of an entire city that is like the second biggest outside of Metro Manila. I am ready. We have to all be ready and we have to unite. Plano ng mga taga-suporta ni Rama na magdaos ng prayer vigil para sa alkalde. Sa ngayon, nananatili pa rin si Rama sa pwesto hanggat hindi pa natatanggap ang suspension order mula sa DILG. Gigi, nandito tayo ngayon sa harap ng Cebu City Hall kung saan katatapos lang ng prayer vigil na idinaos ng mga taga-suporta ni Mayor Michael Rama. Present din dito ang mga taga-suporta at empleyado ng City Hall, pati na ang mga kawani ng barangay. Ngayon lang ay kasulukuyang nagbibigay ng talumpati si Mayor Michael Rama. Gigi? Maraming salamat, John Aroa. Gumanda ang ekonomiya ng Pilipinas pero mababa kumpara noong huling quarter ng 2023. Itinuturong dahilan ang matinding init ng panahon. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Ang matinding init na nararanasan natin ngayon, hindi lang ramdam sa pawis, kundi maging sa bulsa. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, 5.7% ang gross domestic product o GDP ng bansa ngayong unang quarter ng taon. Kung tutuusin, bahagyang lumago ito kumpara sa sinundang quarter. Pero bumaba naman kumpara sa 6.4% sa parehong panahon ng nakaraang taon. Ang GDP ay ang kabuuang halaga ng mga produkto at serbisyong nalilikha ng isang bansa. Kumbaga, sukatan niya ng ekonomiya. Malaking factor dito ang tinatawag na consumer o household spending o sa madaling salita, paggastos. E paano gagastos kung mas gusto ngayon ng mga tao ang manatili sa loob ng bahay kaysa lumabas at makipagpatintero sa araw? Kapag nasa loob ng bahay, mas makakatipid. Kaya hindi katakataka ang paggasta ng mga Pinoy sa unang 3 buwan ngayong taon ang pinakamahina simula noong 2010, maliban nung pandemya. Bukod sa nakakapigil ng paggastos ang init, nakakabawas din ito ng trabaho. Gaya ng manikuristang si Jing de Guzman. Nakatenga na lang ang kanyang mga gamit dahil hindi siya makapagbahay-bahay sa sobrang init. Paano ka makakapagtrabaho nito? Nung hindi pa mainit, gumagastos ako, kumakain talaga kami sa labas. Pero yung gagastusin namin, ihanda na lang namin sa pambayad ng kuryente, ganyan. Tubig. Kasi ang daming... Hindi lang yan si Jing kundi 2 milyong Pilipino ang walang trabaho base sa datos ng PSA noong Marso. Init ang kadalasang dahilan niyan, lalo na yung mga nasa sektor ng agrikultura at construction na madalas nakabilad sa araw. Kapag nabawasan ang nagtatrabaho, lalo na ang mga kababayan nating magsasaka na nalulugi lang din naman dahil sa El Nino. Ang sunod na kakambal niyan, inflation o yung bilis ng pagmahal ng mga bilihin. Yan ngayon ang tinututukan ng National Economic and Development Authority o NEDA. We reiterate that failing to augment local production with importation during shortages can exacerbate food insecurity and perpetuate poverty. My best bet is that the worst of the inflation is over. We keep on guard and ensure that we are able to manage any uptick in the prices. No? Sa ngayon, nagsusumikap ang NEDA na mula sa kasalukuyang 5.7% ay maabot ang target na 6 to 7% na GDP ngayong taon. Ang tanong, paano mapapalabas ang mga tao sa kabila ng matinding init? Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mahigit 2,000 trabaho ang available sa isang job fair sa Pasay. Merong mga maswerteng na hire on the spot. Nasa Frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Ang good news, maraming bakanting trabaho sa bansa. Pero ang bad news, konti lang ang qualified sa mga trabahong yan. Partikular na hiring ang sektor ng Information Technology o IT, Business Process Outsourcing o BPO, Retail, Construction, Manufacturing at Education. Our skilled workers need to continue to upskill, but our underskilled workers, we also want them to be able to elevate their capabilities and have access to more jobs. Dito sa job fair sa SM Mall of Asia, may 30 kumpanya ang nag-aalok ng 2,000
at 500 bakanting posisyon. Kaya naman marami ang nagbabaka sakali, gaya ni Eliza Bautista na college graduate at meron na experience sa trabaho. Pero kahit siya, nahihirapang makahanap ng trabahong may malaking sweldo. Sa experience mo, gaano kahirap maghanap ng trabaho ngayon? Sobra sir, kasi kahit graduate ka, mataas pa rin yung expectation nila sa isang empleyado. Kaya mahirap pa talaga. Naabutan din ng News 5 sa job fair ang graduating grade 12 student na si Alexia Padlan. On the spot siyang tinanggap nang ina-applyan niyang trabaho. Gusto ko po makatulong sa parents ko. And para sa, syempre po magka-college po, di ba? So, malaki po kasi yung tuition, kaya gusto ko po makatulong. Ang sunod na asikasuhin ni Padlan ay ang kanyang requirements. Minsan kahit mahusay at highly qualified naman ng isang aplikante, hindi pa rin natanggap sa trabaho. Minsan kasi hindi maayos ang resume, kulang-kulang ang requirements o hindi naging maganda yung pagsagot sa mga interview questions. Kaya naman payo ng mga eksperto sa mga naghahanap ng trabaho, paghanda ang mabuti ang job hunting. Ang job fair na ito, balak ng gawing linggo-linggo sa iba't ibang SM mall sa bansa. Inisyatibo ito ng pribadong sektor, kabilang ang Employers Confederation of the Philippines, Philippine Chamber of Commerce and Industry, at PhilExport at Private Sector Advisory Council. It's not a mall na malaki lang, dito ka lang mamamasyal, no? But it is also a collection of all these micro, small, and medium enterprise. Madaming mga businesses dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. What's up mga kapatid? Simula na ang bakbakan ng Choco Mucho Flying Titans at Creamline Cool Smashers para sa PVL All-Filipino Championship. Nagkakagulo ngayon ng fans sa Araneta Coliseum at live doon ngayon. Nasa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista. Marty? Tito Mikey, Redemption versus Dynasty. Yan ang tema para sa PVL Finals All-Filipino Conference sa pagitan ng sister teams Creamline Cool Smashers at Choco Mucho Flying Titans dito sa The Big Dome. Determinado ang reigning at 7-time champs na depensahan ang kanilang All-Filipino Conference title. Pero syempre, hindi rin magpapahuli ang Choco Mucho Flying Titans na naipakitang kaya na nilang pataubin ang kanilang sister team. Sa huli nilang paghaharap nitong Final Four ay binasag ng Titans ang Creamline Curse at tinalo ang Smashers sa unang pagkakataon pagkatapos ng 12-game losing streak. Inaabangan ng lahat kung mauulit yan o babawi ba ang Smashers. Bago ng finals games, mainit din ang naging tapatan para sa bronze medal match sa pagitan ng Petrogas Angels at Cherry Tigo Crossovers. Trinabaho talaga ni Ea Lare ang 4th set para mausog ang laban hanggang 5th. Napatuloy ng Crossovers ang momentum para masungkit ang panalo sa Game 1 ng Battle for Bronze. Tito Mikey, ilang sandali na lang mag-uumpisa na ang mainit na tapatan sa harap dito ng sold-out crowd sa Araneta Coliseum. Sino kaya ang mananaig sa Best of 3 Final Series? Tito Mikey? Maraming salamat, Marty Bautista. Mga kapatid, tuloy-tuloy ang paghahanda ng mga pambato natin sa weightlifting sa parating na 2024 Paris Olympics. Handang magdala ng karangalan sa bansa sina Elrene Ando, Vanessa Sarno at John Ceniza. Nagbabalik si Marty Bautista. Kumpiyansa sa sarili ang isa sa mga pinapatibay ng ating mga pambato sa weightlifting sa kanilang patuloy na pag-e-ensayo para sa 2024 Paris Olympics. Kabilang sa mga bubuhat para sa Team Pilipinas sina Elrene Ando, Vanessa Sarno at John Ceniza. Doble kayod sila sa training sa Rizal Memorial Gym tuwing Martes, Huwebes at Linggo. May pang-umaga at panghapon na training sila na nakafocus sa power at speed. Ang lalaban sa women's 59-kilogram category na si Elrene, alay daw ang laban sa kanyang ama na pumanaw bago ang 2021 SEA Games. Yung nag-qualify ako nung Tokyo, masayang-masaya siya doon. Kasi lahat ng pinaghirapan ko, nakuha ko. Dati pa talaga yun na kahit every laro ko, napaka number 1 supportive po talaga yun. Parang sa sigaw yun. Lalo na ngayon na nakuha ko yung Paris Olympics na pinaghihirapan ko ng sobra-sobra na ang daming pinagdaanan. Ang 20 anyos na si Vanessa Sarno naman, kumpiyansang makakapag-uwi siya ng medalya kahit isa siya sa pinakabatang weightlifter at first-timer sa Olympics. Bilang breadwinner, inspirasyon niya raw ang kanyang pamilya.
tinitingnan ko pa yung mama ko. Like, parang siguro hindi lang ako nahirapan. Alam ko na nahirapan yung mama ko. Alam ko na nararamdaman niya rin po na nahihirapan ako. Doon ko po naisip na kakayanin ko to, kinakaya nga ni mama. Dapat ipakita ko rin sa kanya na malakas ako. Malaki rin ang expectation para sa Cebuano na si John Ceniza. Naka-4th place siya sa men's 61 kg category sa International Weightlifting Federation World Cup sa total lift na 300 kilograms. Isa ang weightlifting team sa pinakamaraming Philippine contingency na lilipad para sa Paris. At para sa kanila, may pressure ang gold medal repeat sa upcoming games. Kami as coaches, kailangan namin i-lower that pressure sa mga athletes, i-level that pressure. Kailangan namin bigyan sila ng moral. Lilipad ang weightlifting contingent ng Pilipinas sa Metz, France sa Hunyo para sa 1-month camp nila bago ang Paris Games. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Susunod, Senator Raffy Tulfo itinutulak na pangalanan at ipakita ang mukha ng mga nanalo sa loto. Cargo plane sumubsob sa runway sa Istanbul, Turkey. At kilalanin ang asong pumapantropiko. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Matapos ang ilang linggong sobrang init, umulan at binaha ngayong araw ang ilang bahagi ng Metro Manila. Ang estering ito sa Maynila, umapaw na sa lakas ng ulan. Binaha tuloy ang kalsada. Stranded ang ilang commuter. Pinasok din ng baha ang ilang eskwelahan. Malakas din ang ulang naranasan kanina sa Makati City. Napasilong ang ilang nakamotorsiklo. Ayon sa Pag-asa, ang biglang buhos ng ulan sa Metro Manila ay bunsod ng dalawang weather system sa bansa. Yan ang frontal system o yung namumuong kaulapan dahil sa pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin. At mayroon ding umiiral na easterlies o yung mainit na hangin galing sa dagat Pasipiko. Dahil din dyan, makararanas ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan na may kasamang pagkidlat ang Metro Manila, Laguna, Batangas, Rizal, Bulacan at Nueva Ecija sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Nakauwi na ng bansa ang 60 OFW na galing ng Israel. Tumitindi pa rin kasi ang gera doon, lalo't kontrolado na ng Israel ang Rafah border para pilayin ang pwersa ng grupong Hamas. Nasa Frontline News Abroad, ang report ni Brian Basa. Napuno ng mga pasyente ang Kuwait Hospital sa Rafah sa Gaza. Mapabata o matanda, kanya-kanya silang inda sa kanilang mga sugat. Ang duguang lalaking itong nakabulagta sa ibabaw ng kotse, agad isinakay sa stretcher papasok sa ospital. Napahagulgul na lang ang mga pamilyang ito habang niyayakap ang mga naka-body bag nilang nasawing kaanak. Yan ay mula sa sunod-sunod na airstrike at ground operations na ginawa ng Israel sa southern Gaza mula pa noong Martes. Itinaas na rin nila ang bandila ng Israel sa Rafah bilang simbolo na kontrolado na nila ang lungsod. Kapag kasi naharang na ang Rafah border crossing, maisasara nila ang nag-iisang ruta para makatawid sa Egypt. Doon kasi ang evacuation ng mga naipit sa gera sa Gaza Strip. Ayon sa Israel Army, pipilayin yan ang galaw ng Hamas. Pinalikas din daw nila ang mga sibilyang Palestino na nasa Rafah, pero giit nila wala nang ligtas na lugar sa loob ng Gaza. Nanindigan naman si Prime Minister Benjamin Netanyahu na patuloy ang gera ng Israel laban sa militanteng grupong Hamas kung hindi nito pakakawalan ang mga bihag. Unang tinanggap ng Hamas ang proposed ceasefire deal sa Gaza, pero mariin naman niyang tinanggihan ng Israel. Gusto raw kasi ng Hamas na umalis ang Israeli military roon.
Ang Amerika na kaalyado naman ng Israel, itinigil muna ang pagpapadala ng mga armas dahil sa pag-atake sa Rafah. Mula nung nagsimula ang gera ng Israel at Hamas sa Gaza noong October 7, mahigit 34,000 na ang namatay sa mga pag-atake ng Israel, habang higit 1,000 naman ang nasawi sa mga atake ng Hamas sa Israel. Samantala, ngayong araw, nakauwi na sa bansa ang 60 OFW mula sa Israel. Ayon sa Department of Migrant Workers, 879 na Pinoy na mula sa Israel at Lebanon ang nakauwi na mula nung nagsimula ang gera. Batay sa huling datos ng DFA, nasa 30,000 Pinoy ang nasa Israel. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mahigit 100 ang namatay sa matinding ulan at baha sa Brazil. Bukod dyan, stranded din ang maraming aso at isang kabayo. Yan ang Frontline News Abroad ni Reynal Pawid. Rinig na rinig ang kahol ng mga asong ito mula sa isang abandonadong factory sa Rio Grande do Sul, Brazil. Nasa 20 aso ang natrap sa gusali sa gitna ng matinding baha. Sakay ng bangka, sama-samang pinuntahan ng mga volunteer ang lugar. Isa-isang sinagip ang mga aso nitong Miyerkules. Kwento ng rescuers, pahirapan ang pagpasok sa gusali dahil sa mga kahoy rito. Wala naman daw sa mga aso ang nasa masamang kondisyon. Stranded din ang kabayong ito sa bubong ng bahay sa Rio Grande do Sul. Ayon sa mga ulat, naiwan siya nang lumikas ang nagmamay-ari sa kanya dahil pa rin sa matinding ulan at baha. Nagkasana ng rescue mission ang mga lokal na civil defense official. Umabot na sa higit 100 ang nasawi dahil sa epekto ng malakas na ulan sa Brazil. Hindi bababa sa 128 ang nawawala. Nagbabala ang National Center for Natural Disasters na posibleng magpatuloy pa ang baha dahil inaasahang tuloy-tuloy rin ang ulan. Maaari pang makaapekto ang paglakas ng agos ng tubig sa Iguaza Falls. Dahil sa ulan, nagpapakawala na raw ito ng higit 3 milyong litro ng tubig mula sa 1.5 million liters. Nagbabalita mula sa Frontline, Reynal Pawid, News 5. Sumadsad sa runway ng airport sa Turkey ang isang cargo plane. Umusok ang unahang bahagi ng eroplano habang sumasadsad. Agad rumesponde ang mga bombero sa airport para magbuga ng tubig sa eroplano. Galing Paris ang cargo plane. Pumalya raw ang landing gear o unahang gulong ng eroplano kaya sumadsad. Pansamantalang isinara ang runway na hinintuan ang eroplano. Wala namang nasaktan sa insidente. Tinutulak ni Senator Raffy Tulfo na pangalanan at ipakita ang mukha ng mga nanalo sa loto. Magkatutulong daw ito na mahinto ang aligasyong may nagmamanipula sa resulta ng loto ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Matitiyak daw kasi ng taong bayan na totoong tao ang mga nakatama sa loto. Bukod dyan, gusto rin ni Tulfo na magkaroon ng komite sa Kamara at Senado na magbabantay sa mga nanalo sa loto. May inisyal na listahan na raw ng mga jackpot prize winners na ibinigay ang PCSO. Pero plano ni Tulfo na hingin ang mga pangalan ng mga nanalo sa huling 5 taon. Wala pang sagot tungkol dito ang PCSO. Dapat yan sabihin na at ipakilala kung sino mga winner kasi wala namang nasa batas natin. Wala sa batas natin na pinagbabawal yun. Sa ngayon kasi mataas yung pagdududa ng taong bayan na yung mga nanalo ay planted lamang. At sila lang dyan sa PCSO ang nakikinabang doon sa panalo, doon sa pera. Mga kapatid, dahil hot topic pa rin ito, pag-usapan pa natin ang swerte sa pagkakapanalo sa loto. Sa karamihan ng bansa, madalas na anonymous o hindi ipinaalam sa publiko ang katauhan ng naka-jackpot para na rin po sa kanilang kaligtasan, tulad na lang ng ginagawa ngayon sa ating bansa. Pero alam po ba ninyo na sa Amerika, required na isapubliko ang katauhan ng mga nananalo sa loto? Maliban na lang sa 7 estado kabilang ang Delaware, Kansas, Maryland, North Dakota,
Texas, Ohio at South Carolina. Ito'y para raw masiguro na hindi napupunta sa kung sino lang ang premyo. Kaya naman, nang mapanalunan ang itinuturing ng world's biggest lottery prize na umabot sa mahigit $2 billion o aabot sa mahigit 117 billion pesos. Inanunsyo sa publiko na nakuha ito ng isang nagngangalang Edwin Castro. Ang swerte, heto pa ang isang swerte. Noong 1999, nanalo sa Australian Lottery ng isang sasakyan si Bill Morgan. Pinare-enact lang sana sa kanya ang kanyang pagkakapanalo ng isang news outlet doon nang manalo siya ulit nang aabot sa 250,000 Australian dollars o aabot sa 9.4 million pesos. Caught on TV po yan ha. Ang mga ganitong insidente ng biglang yaman mula lang talaga sa paminsan-minsang swerte. Pero iba pa rin ang perang pinagsikapan at pinagtrabahuhan. Tulad na lang ng pagpapahalaga natin sa mensahe ng ating daily reminder na ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Susunod, racist note sa resibo, inalmahan ng banyagang customer sa isang restaurant sa Quezon City. Asong avid fan ng P-pop group na BINI mas pinipiling manood ng kanilang music video kaysa kumain ng chicken. At Denver Nuggets star Nikola Jokic nasungkit ang ikatlo niyang MVP award. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Nakaranas ng diskriminasyon ng isang Filipino-Nigerian sa isang restaurant sa Quezon City. Nakasulat sa resibo na kulot at kamukha raw siya ni Blackjack. Ang nakakainsulto pa nang kumprontahin niya ang waitress, binaliwala lang daw siya. Nasa frontline na balitang yan si Jenny Dongon. Umani ng daan-daang shares at libo-libong reaction sa Facebook ang post na ito ng Filipino-Nigerian na si Michael Odomeni. Nakaranas umano siya ng diskriminasyon sa isang restaurant sa Quezon City. Kwento niya, April 30 nang kumain siya kasama ang mga kaibigan sa naturang resto. Pero bago umalis, nagulat siya sa nakitang note sa dulo ng resibo na tinawag siyang kulot at kamukha raw ni Blackjack. Bagamat ibang spelling sa kilalang si Blackjack, tila ang Filipino-Jamaican singer at comedian na pumanaw noong 2016 ang tinutukoy na nagsulat sa resibo. Na-realize ko na hindi kami close ni ate. Para lokoy niya ako ganun. Ma'am, for the longest time here in the Philippines, na ganito, I know I'm different, no? Hindi yun yung first time na lolokohin ako. Pero nasa decent akong kainan, I don't think I deserve this kind of treatment. Sinubukan naman daw kausapin ng mahinahon ni Michael ang staff ng restaurant. Pero mas nadismaya siya dahil tila binaliwala lang siya ng mga ito. Sobrang kalmado ako that night. So tinanong ko siya, nag-send ba ako sa'yo ng bad vibes? Kasi para sabihin mo yan, anong rason mo, bakit mo siya ginawa? Tapos sabi niya, wala lang po. Medyo dun ako nalungkot na, wala lang. So feeling ko, nagloloko lang siya or nangaasar siya or nambubuli lang siya at that moment. Dahil sa naranasang diskriminasyon, naisipan ni Michael na i-post sa social media ang nangyari para magsilbing aral din daw sa iba. Ayoko na siyang maulit-ulit, especially maraming mga kagaya ko na nandito sa Philippines na hindi tayo sure kung ginagawa rin ba nila yon, kung paano man nila kami tatawagin or kung sino mang kakaiba or may special na feature sa sarili nila at mafe-feel bad about themselves. Hindi maganda yon. Nangako naman daw ang pamunuan ng restaurant kay Michael na tatanggalin sa trabaho ang waitress. Pero hindi raw ito ang gusto niyang mangyari. Bigyan nila ako ng action plan na, okay, starting next month, ititrain namin lahat ng staff namin to ensure na hindi na ito maulit. Ito, blah, blah, blah. Yun yung gusto kong marinig from them. If I could only demand them na ibalik niyo yung babae. Kasi, at baka victim lang din siya of, yun nga, lack of knowledge and training from her work. Sinubukang kunin ng News 5 ang panig ng staff at pamunuan ng restaurant. Pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Wala rin silang tugon sa aming mga tawag at email. Para naman sa isang abogado, malinaw na diskriminasyon at racism ang ginawa ng staff kay Michael. Bagamat walang batas kontra racism dito sa Pilipinas, meron naman daw tayong mga batas para protektahan ang mga consumer. Pwede ma-revoke ang license ng tindahan. It violates maraming batas. No? Pwedeng ma-violate yun sa Consumer Act.
discrimination kasi yan. Kung pwede rin unjust taxation, revised penal code, pwede makulong yung gumawa. So maraming pwede siyang gawing remedies against sa tindahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Nangutang lang na nakawan pa, nasa lisihan ng kawatan ng isang truck driver sa Binondo, Maynila. Nanakaw sa loob ng truck ang 23,000 pesos na niloan ng driver sa Pag-ibig. Nasa Frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Kuha sa CCTV ang pagdidiskarga ng truck na ito habang nakaparada sa Yuchenko Street sa Binondo, Maynila pasado alas 4 ng hapon noong Sabado. Maya-maya, isang lalaking nakapula ang napadaan sa gilid ng truck. Bigla siyang huminto sa driver's side at sinilip ang loob ng truck. Binuksan ang pinto at may pilit kinukuha. Paglabas, bit-bit na niya ang isang bag. Sa isang kuha ng CCTV, sukbit na ng lalaki ang bag at naglakad na parang walang nangyari. Hindi pala siya driver o pahinante ng truck, kundi isang kawatan na sumalisi ng mga gamit sa loob. Pagmamay-ari ng truck driver na si Henry ang nakuhang bag. Agad siyang nanlumo dahil may lamang 23,000 piso ang bag, nakakalon pa lang niya sa Pag-ibig. Pamasaya raw sana nila ito pauwi ng Northern Samar, lalo't 2011 pa nung huli siyang nakabalik sa kanila. Siyempre, malaking pera po yun para sa amin Kasi plano kong umuwi kami ng mag-ina ko, uwi kami sana ngayong June. Kaso nawala, kaya di na rin kami makauwi siguro nito. Kung may babalik ko nga lang, dapat yung pera na yun, pinadala ko na lang ng buo doon sa magulang ko Aminado si Henry, hindi nila nilak ang pinto ng truck dahil kampante siya sa paligid. Nagcha-charge din daw sila ng cellphone sa loob. Kung ilalak kasi yung pinto noon, di kami makapasok kasi yung susi, nandun yun. Hindi nga po kinuha yung cellphone, 2 cellphone pa yung nandun, naka-charge. Patuloy na tinutugis ang sospek. Nitong Martes naman, sa pool sa CCTV ng parehong barangay ang isa pang pagnanakaw. Bumaba ang rider na ito sa Sabino Padilla Street mag-aalauna ng hapon. Maya-maya, dumating ang isang tricycle at tumabi sa motorsiklo. Ilang sandali pa, kinuha ng tricycle driver ang cellphone sa motor at mabilis na ibinulusat umalis. Kanina, nagharap sa barangay ang biktima at kawatan. Depensa ng nanguha ng cellphone, nagmagandang loob lang siya nang makitang may nakatiwangwang na cellphone. Wala po akong intention, sir. Talagang pag may naiwan doon po, talagang kinuha ko, binibigay ko sa parket. Kung nagmagandang loob siya, nandun lang po ako sa tapat ng motor ko, pwede niya po niyang iabot sa akin that time Pero bakit po siya umalis? 2 araw tuloy hindi nakabiyay ang biktima na isang delivery rider. Naibalik naman ang cellphone pero wala na ang SIM card. Bandang huli, pinipilit makipag-areglo ng kawatan sa biktima. Aminado ang mga otoridad, madalas na nanamantala ang mga kawatan sa mga lugar na itinuturing na busy. Gaya na lamang dito sa Barangay 289 sa Binondo kung saan 25 ang bangko, bukod pa sa napakaraming business establishment kung saan paroot parito ang mga tao. Gustuin mang maiwasan ng mga ganitong insidente, limitado raw ang tanod sa barangay. Bilang solusyon, nagdagdag na lang daw sila ng mga CCTV. Para naman din maging aware yung mga gustong gumawa ng kalokohan dito, na mag-isip-isip muna kayo dahil kung hindi, sisikat kayo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Ikinadismaya ni Senate President Mig Zubiri ang pagtutol ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma sa panukalang minimum wage hike bill. Marso pa lumusot sa Senado ang panukala na layuning dagdagan ng 100 piso ang sahod ng mga manggagawa sa buong bansa. Pero tutol dito si Laguesma dahil kailangan din daw balansihin ang kapakanan at interes ng mga namumuhunan na pwedeng malugi. Tingin tuloy ni Zubiri, bigong protektahan ng kalihim ang interes ng mga manggagawa dahil mas pinili nitong unahin ang mga negosyante. Sa ngayon, nasa mga mambabatas na ang bola para talakayin ang minimum wage hike bill. Pero ang Makabayan Bloc tila naiinip dahil masyado raw mabagal ang usad ng panukala sa Kamara. Bakit naman dinedribble, no? Or pinatatagal yung usapin na ito? Nananawagan kami sa House leadership na wag nang patagalin ang pagpapasa ng mga batas para sa dagdag sahod. Bagamat inutos ni President Marcos Jr. na i-review yung Regional Tripartite Wage and Productivity Boards o yung RTWPBs, yung pagtataas ng sahod, tiyak na hindi pa rin ito matutugunan yung panawagan para sa signifikanteng dagdag sahod.
mga kapatid, 2-0 na din ang Eastern Conference second round matchup ng New York Knicks at Indiana Pacers pagkatapos kunin ng home team Knicks ang 130-121 Game 2 win. Lamang ang Knicks 24-17 sa first quarter pero dito na-injure si Jalen Brunson at kinailangan muna magpahinga. Tinake advantage ng Pacers ang absence ng star point guard at kinuha ang kalamangan 73-63 pagpasok ng halftime. Nagpagsimula ng second half, napastanding ovation ang Madison Square Garden nang pumasok ulit sa laro si Brunson. Hindi na siya lumabas uli at pinangunahan ng Knicks sa isang comeback win. Nagtala ang superstar ng 29 points, 4 assists and 2 steals. Lilipad ng Indiana ang parehong kupunan para sa Game 3. Sa NBA pa din nakuha ni Denver Nuggets star Nikola Jokic ang kanyang pangatlong season MVP award sa nakalipas na 4 na taon. Nag-average din season ang Denver Nuggets center ng 26.4 points, 12.4 rebounds and 9 assists para talunin si Shai Gilgeous-Alexander ng OKC at Luka Doncic ng Mavs. Siya din ang pangalawang player sa kasaysayan ng NBA na makakuha ng 2,000 points, 900 rebounds, and 600 assists sa isang season. Kasama na ngayon ni Jokic sina Moses Malone, Larry Bird at Magic Johnson sa listahan ng 3-time MVP winners. At yan ang mga pandi ng Sports News Today. It's your Sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Susunod, engagement photos na Catriona Gray at Sam Milby deleted na sa Instagram. At kilalanin ang asong pumapantropiko. Makamulang balitaan sa pagkabalik ng Frontline Pilipinas. Maghigpit ang Department of Foreign Affairs sa pagbibigay ng visa sa mga Chinese. Yan ay para raw pigilan ang iligal na pagpasok ng mga Chinese na nasasangkot sa mga krimen sa Pogo. Ayon kay DFA Undersecretary Jesus Domingo, dadagdagan ng requirement simula ngayong linggo. Una riyan, magiging mandatory ng pagsusumite ng Chinese Social Security Number. Kailangan na rin personal na pumunta ang Chinese sa consular office. Dapat ding magpakita ng official round-trip plane tickets at confirmed hotel booking. Hihingan na rin ng notarized invitation o kaya affidavit of support ng host mula sa Pilipinas. Kailangan din ng certificate of employment at bank statement bilang patunay ng financial capacity. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, deleted na sa Instagram ni Catriona Gray ang mga larawan ng mag-propose sa kanya ang fiancé na si Sam Milby. Sa account po ni Catriona, hindi na nakikita ang mga larawan nila ni Sam noong February 2023. Kapansin-pansin ding wala na ang iba pang larawan nilang magkasama. Last month lang nang huli silang makitang sweet na sweet sa isa't isa sa birthday celebration ng isa nilang kaibigan sa Pampanga. Pero bago yan, dati nang umugong ang mga usap-usapang nagkakalabuan na ang dalawa nang makita last year na hindi suot ni Catriona ang kanyang engagement ring. Wala pa rin silang kumpirmasyon tungkol dyan. Ito pa, makalipas ang halos isang taon mula nang siya'y masangkot sa gulo sa poblasyon, humingi ng tawad sa kanyang pamilya at sa lahat ng naapektuhan ng insidente ang host comedian na si Aura Briguela. Sa kanyang open letter sa Instagram, una siyang nagsorry sa kanyang pamilya. Anya, mas pinili niyang takbuhan at talikuran ang problema. Inamin niya ring wala siyang tapang harapin ang kanilang mga issue sa isa't isa. Dagdag pa niya, alam niyang hindi magiging madali pero pipilitin niyang magbago at ayusin pa ang kanyang buhay. Sa hindi niya pinangalanang involved sa nangyaring gulo noon, humingi rin siya ng paumanhin at nagpasalamat sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataon. Nagsorry rin siya sa kanyang sarili. June 2023 nang maaresto si Aura matapos masangkot sa isang gulo sa bar sa poblasyon Makati. Nakalaya siya matapos siyang makapagpiyansa. At yan po ang K-Alaman at Showbiz Updates natin ngayong Thursday. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Kalad Karen. Kinagigiliwan ngayon online ang isang fur baby sa Quezon City na certified Beanie fan o Bloom. Si Doggy Deadma sa favorite food at mapapanood lang ang Nation's Girl Group
Kilalanin ng fangirl fur baby na yan sa Frontline Report ni Mon Gualvez. Bini! Literal! Ano ba itong nadarama? Pati aso talagang napaibig nyo na. Etong si Kai na ata ang best bloom ever. Kita nyo naman tutok na tutok siya sa panonood ng mga performance ng ating Nation's Girl Group. Aba, mukhang si Bini Joanna pa nga ata ang bias niya. Hoy Kai, wag masyadong tutok, baka manlabo ang mata ha. Kwento ng fur daddy ni Kai, kahit sila napa-oh shucks na lang nang maobserbahang nawiwili ang kanilang fur baby sa Bini. Parang lagi siya namumulat na mag-iPad. Then pag nag-play yung, kasi dahil viral yung, or laging tumutugtog yung, laging nakukot yung attention niya. So parang yun yung lagi niyang gusto panoorin. Pero mahilig po talaga siyang manood ng videos. Videos. iPad dog. May isang beses pa nga, sinubukan nilang papiliin si Kai, Chimken o Bini. Ilang beses nilang sinubukan pero talagang confirmed. Certified bloom si Kai. Ayan nga't kumakawag-kawag pa ang buntot tuwing naririnig at napapanood ng Nation's Girl Group. Ang kanilang pamilya, tuwang-tuwa rin naman sa kanilang fur baby. Stay sweet lang. Kasi natutuwa yung mga tao. Dami talagang nag-message namin na parang natutuwa sila na na mayroong ganitong dog. Mahigit 4 na milyong views na ang mga video ni Kai sa TikTok. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Ay, pinipigilan niya sarili niya. Kaso nga walang nangyari. Nag-practice na, wala pa rin. So sila na lang. Pabayan na natin sa mga bata. Pero Tito Mikey, may career ka kung mawala ka dito. Pwede. Why not? Pero hindi ka mawawala dito. Bias tayo sa Bini. Sigurado ka? Bloom. Parang wala yata next week to eh. Kalaglagan. At yan ang mga balita, impormasyong dapat yung malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Para.